Day 8 ng pagpapatap global natin kay Julian. At para sa mga bago lang sa page, ang ginagawa ko pong content ay sinusubukan kong ipatap global si Julian ngayong season. Ito yung item build na gamit ko kay Julian at ito naman yung emblem set na ginagamit ko sa kanya ngayong season. Pero bago natin i-breakdown yung laro na to, kung di ka pa naka-like and follow sa Facebook page ko, ay maaaring pa like and follow na lang para sa mga content na kagaya na ito. Ito yung first game at 5 man kami. Kasama ko sa game na to si Commander JS, which is obvious naman kung ano yung main hero niya. Kasama ko rin si Rez, pati na rin si Lexi na top global Lunox at itong si Sent na top global Arlot. So ito yung first game namin guys na kung saan bagong strategy naman yung ituturo ko sa inyo. So dito muna kami sa picking na kung saan nag first pick Julian nga kami. At ito yung lineup namin sa game na to. XP lane Lucas, gold lane Arlot, mid lane Lunox, tapos roamer na Johnson. At eto naman yung lineup ng kalaban. Mga meta heroes yung gamit nila. Gold lane Harit, roamer na Chu, jungle na Suyu, gatot na XP lane, tapos si Silion yung mid lane ng kalaban. Eto yung naging rotation ko sa first game. Blue buff yung inuna ko at sinunod ko yung red buff. Kinuha ko yung Lito Wanderer, yung taong bato, at kasunod naman etong Ipis. Level 4 na ako dito sakto at na first blood naman ng Arlot dun yung Harit sa top side. Kaso lang napitas naman siya ng Suyu. Sa part na to ay hindi ako nakatingin sa mapa at nagulat ako kasi sobrang dami na pala ng mga kalaban. At nagkamali pa ako sa pagbitaw ng skill, kaya napitas rin ako ng mga kalaban. Dito naman guys ay eto yung first turtle fight. Sinimulan to atakihin ng mga kalaban pero duda ko ay walang retribution yung Suyu. Nananakot lang yung Suyu guys, kaya ganyan yung gestures ng hero niya. Kasi kung may retribution dun yung Suyu ay ilalaban yung turtle, ang kaso lang hindi siya lumaban at nag-farm siya dun sa kanyang green. Kaya ayun, maganda yung naging resulta nun para sa team namin kasi naka triple kill dito si Lucas tapos nakuha pa namin yung first turtle. At sa pagkakataong to ay level 4 na yung Johnson namin at pwede na akong sumakay sa kanya. Take note lang guys, kapag meron kayong Johnson sa team nyo tapos ikaw yung jungle sa team nyo, wag kayo basta sakay ng sakay sa Johnson. Magagap kasi kayo guys kapag sakay kayo ng sakay tapos hindi naman kayo nakaka-pick off ng Johnson. Kaya as much as possible, ang technique na ginagawa ko dito guys, kapag Julian ako tapos meron kaming Johnson, inuubos ko muna yung farm ko bago ako sumakay sa Johnson nang sa ganun ay hindi ako magap ng core ng kalaban. Kasi hindi naman 100% yung success rate ng pagbangga ng Johnson. May mga pagkakataon talaga na yung pagbangga ng isang Johnson ay ayun pa yung magiging sanhi ng pagkatalo nyo sa isang game. Kagaya sa part na to, bumunggo yung Johnson. Ang kaso lang 4 versus 3 yung nangyari. Ang bilis nakarespo ng mga kalaban, kaya yung naging trade dito 3 is for 1. Pitas kaming tatlo para lang sa Sicilian, which is bad trade yun. Pero pagka-respond ko ay dumiretso naman ako sa pagkuha ng second turtle, which is naging successful yun. And then sa part na to, pitas yung dalawa sa mga kakampi ko kaya di kami makakapag-contest ng pangatlong turtle. Pero okay lang kasi maganda naman yung pagka-engage dito ng Johnson. Napitas agad nila dito yung gatot. Habang ako naman ay sinipa ako ng Chu pero napitas natin siya. Ang kaso lang pagka-dark ng Lunox, ayun na burst down siya dun ng Suyu. Pero ang kapalit naman nun ay tatlo. Ang ganda ng pagka-ultimate ng Arlot. Pero speaking of ultimate, gumamit ng ultimate ulit dito yung Johnson. Sinubukan nilang pitasin dun yung Suyu. Pero ako, nag-focus lang ako sa pagpupush. At sa puntong to, sandwich na etong si Suyu. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Maganda yung ginawa ng Suyu kasi na-clear niya yung minion wave. Ang kaso lang, napitas namin siya. Pagkatapos nun, ay pinush ko naman yung tower dito sa mid lane. Nang sa ganun, mas lumawak yung mapa namin. Sa tingin ko, maganda yung strategy na to. At ipapaliwanag ko sa inyo sa second game guys kung bakit maganda yung bago strat na to. Nakita nyo ba guys, isang combo lang yung Harit, wala na siyang takas. After namin mapitas yung Harit, napitas din dun yung Johnson, tapos nagkaroon ng team fight. Napitas ko si Sicilian, tapos napitas naman ng Lunox si Gatot, na no choice dun yung Suyu, kaya pumalag na lang siya at nakapitas pa siya dun ng isa. Pero eto yung matindi dahil nakatakas pa siya dito. Sinubukan ko siyang comboin para mahabol, ang kaso lang meron na siyang skill. Kaya hindi ko na siya inabol at nag-lord na lang kami dito ng mga kakampi ko. Sinecure na namin yung first lord guys at hindi na kami nag-asim pa. Dito ako tawang-tawa sa Gatot guys kasi hindi siya gumagamit ng ultimate. Akala niya siguro ay kaya niyang i-sustain yung damage ng Julian. Tignan nyo, nakikipagpaluan siya sa akin, no? At sa huling segundo niya na naisipan mag-ultimate palayo guys, pero hindi niya na nagamit. Habang nagkakaroon sila ng teamfight sa top side, ako busy naman sa pagbasag ng tore sa baba. Pinalagan ako dito ng Suyu sa pag-aakalang kaya niya ako ma-burst down. Pero mali siya ng tansya dahil siya pa yung napitas natin. Tamang basag nga lang ako ng mga tower dito guys kasi walang nagbabantay. Sakto, nabait pa natin yung ultimate ng Gatot. Ang kaso lang, di ko nabasag yung tower nila sa mid. Magkakaroon na nga ng second lord at pinoflow ko lang yung mga minion wave dito sa bot side. Nang sa ganun, magkaroon man ng teamfight ay lamang pa rin kami sa minion wave. Ang kaso lang, maglo-lord na sana ako. Yung mga kakampi ko naman nag-start ng teamfight. Kaya ayun, dahil malapit lang ako, rumespo na ako. Hindi ko na pinilit yung lord guys kasi baka maubos yung mga kakampi ko. At sakto, hindi na kailangan ng lord dahil ubos na dito yung mga kalaban. At ayun ay naging winning
winning condition namin sa first game. Kilala nga rin pala ako dito ng mga kalaban, kaya nice game sa inyo guys. Marurunong yung kalaban namin guys, ang kaso lang nalason lang namin sila. Nakuha lang ng mga kakampi ko yung hero nila, kaya panalo kami sa game na to. At eto nga pala guys yung game na kung saan 270 stars na tayo ngayong season. Sa second game ay ganun pa rin yung hero namin, walang nagbago. Tapos yung kalaban ko sa jungle ay etong si Hayabusa. Umpisa pa nga lang ay napitas na agad namin dito si Selena. Napitas kasi ng Selena yung Lunox, kaya pinagiganti lang namin. And then eto yung first turtle, sobrang bilis lang namin nakuha to. At eto yung first error ko sa game na to. Pagka dash in ko, putik na yan, bigla lumabas yung Granger. Tapos hindi na ako tinipiran ng skill doon ng Vexana, binagsakan niya na ako ng Lord. Napitas tuloy ako ng Granger. Pitas pa si Johnson dito, nadamay pa. Pero dahil kami pa rin yung nauna makapwesto dito sa turtle, kami pa rin yung nakakuha na ito. Akala ko nga ay mapipitas namin dito yung Hayabusa. Ang kaso lang, meron pa pala siyang second skill. At ganun ulit yung nangyari guys. Napana naman ako dito ng Selena. Tapos kinalmot niya ako, patay tuloy ako. Pero okay lang kasi maganda naman yung ginagawa dito ng Johnson. Inaantay niya ako makakuha ng buff bago niya ako isakay. At kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, dito ko ipapaliwanag kung bakit nga ba maganda yung strat na to. Una sa lahat, maganda yung strat na to kasi hindi nila alam kung sino yung sasakay kay Johnson. Pwedeng sumakay dito si Arlott, pwede rin si Lunox, at pwede rin si Julian. Dahil lahat ng hero na yun ay merong burst down capability. At sa ganung strat ay mako-confuse yung mga kalaban kung sino nga ba yung nakasakay dun sa Johnson. Kasi kapag hindi nila nakikita yung Arlott sa gold lane, pwedeng isipin nila na yung nakasakay sa Johnson ay si Arlott. At ganun din kapag Lunox yung missing. Ayun yung magbibigay ng stress sa mga kalaban. Kasi hindi nila alam kung sino yung pasahero ni Johnson. Pero sa strategy na to, ang madalas talaga na nakasakay kay Johnson ay etong si Arlott. Mabilis kasi siya nakaka-burst down ng mga kalaban at napakabilis din ng cooldown ng mga skill ni Arlott. Ang downside lang naman ng strat na to guys ay napakadali lang din counterin. Kasi sa strat na to, Johnson dependent yung mga kakampi. Kaya kapag nagkamali yung Johnson, magdo-domino effect na agad yun. O di kaya kapag naban yung Johnson, mahihirapan makipagsabayan yung mga kakampi. Pero okay lang kasi worth it naman yun kapag nakuha nyo talaga yung mga hero nyo. Mahirap kayo pigilan. Tignan nyo guys, sobrang dali lang pumitas gamit yung strat na to. Sasakay ka lang, tapos kapag may nabangga yung Johnson, kukombohin mo lang, free kill na agad. Nilaban ko na nga lang dito guys kasi akala ko mapipitas ko pa dito yung dalawa. Pero kinapos ako ng damage dun sa Vexana kaya napitas din ako dito ng kalaban. Pagkabuhay ko ay kinuha ko lang agad dito yung second lord. Mautak din dito yung kalaban guys. Tignan nyo gagawin dito ng Vexana. Nag-frozen, putik na hindi ko siya na-combo. Pero eto na rin yung naging winning condition namin sa game na to. Napitas man dun yung Johnson, andito naman yung Lucas na tumatangke. Sobrang nakakapikon yung Lucas guys. Tignan nyo, nang zone ng 4 to. Walang makalapit na kalaban, tinaboy lahat ng Tiger. Kaya ayun, tinapos ko na yung game. At sa pagkakataong to ay panalo ulit kami sa pangalawang pagkakataon. At masasabi ko guys na effective talaga yung strat na yun. At 271 stars na tayo ngayong season. Sa third game naman ay Julian ulit yung ginamit ko at si Lancelot naman yung kalaban natin sa jungle. Hindi ko napapahabain yung game na to guys. Maganda naman yung nilaro ko sa game na to pero mas gusto ko kasi yung kasunod na game dahil 2 beses namin nakalaban yung kasunod namin nakalaban. At pinagkukuhaan nila yung mga hero na mga kakampi ko. At oo nga pala guys, kung naghahanap kayo ng pilot service ay pwede kayo mag-message sa Facebook page ko para mapag-usapan natin yung mga detalye. So ayun, sa pangatlong pagkakataon guys ay panalo ulit kami sa game at eto yung game na kung saan 272 stars na tayo ngayong season. At eto na yung fourth game guys na kung saan yung kalaban namin dito ay 2 beses naming nakalaban. Tandaan nyo yung IGN nila guys. Palo din talaga yung mga nakalaban namin dito guys kasi tignan nyo naman kung paano mag-rotate. 2 minutes pa lang yan guys, 5 na agad sila sa jungle ko. Nakuha rin nila dun yung first turtle. Pindot na pindot yung mga kalaban, tignan nyo naman guys. Nagtuloy-tuloy pa yung kamalasan ko dito guys, hindi ko rin na-retry yung second turtle. Sisipain kasi ako ng Chu guys, nakakailang mag-retry. At eto na naman sila, naghahabol na naman yung mga kalaban. Putik na yan, tignan nyo guys kung paano mag-rotate. 4-4 sila. Palumpaloy, napitas ulit ako dito, 0-2 na tuloy ako. Pero okay lang guys kasi worthy opponent naman tong mga kalaban. Tignan nyo naman kung paano magsilaro tong mga kalaban namin.
Pero kahit papaano ay nakakabawi-bawi na ako dun sa early gap ko. Grabe kasi yung mga hero nila guys, ang lalakas mang mama sa jungle. Tsaka credits dun sa early rotation nila guys, palong-palo talaga yun. Munti ka na akong di makahinga dun sa jungle kasi grabe yung ginawa nila sa early game. So ayun, kahit papaano ay nakabawi na rin tayo. Hindi ko muna kinuha yung turtle dyan guys at nag-priority muna ako sa pagbasag ng tower sa mid lane nang sa ganun ma-invadean ko na tong Pani. Kapag nabasag nyo na kasi yung tower dyan sa mid lane guys, mabilis na lang kayo makakapag-invade sa jungle camp ng kalaban. After namin mag-push ng tower sa mid lane, ayun, nabangga dun yung Pani sa top side tapos kinuha ko na rin dito yung turtle. Magaling tong Pani guys, tignan nyo yung gagawin niya sa part na to. Diba, hinahunting ko siya, inaabangan ko siya dun kanina sa Y-bush. Ang kaso lang, hindi naman siya nagpapakita. Andito pala siya nagkakat sa bottom lane, napakalalim ng positioning niya. At dahil hindi natin siya napitas dun sa combo natin kanina, dumiretso siya dito sa bottom lane. Diba, ang lupit? Marunong din talaga gumamit ng Fanny guys, alam kung paano i-maximize yung cable. Pero ayun, na-zone sila dun ng mga kalaban, kaya di sila nakapag-contest ng Lord. Kaya sa amin napunta yung first Lord. At dahil merong teamfight dito sa top side, rumespo na ako kasi baka matalo pa kami. Tsaka merong Lord, importante na buhay yung mga kakampi kapag meron kayong Lord na sa ganun ma-maximize yung paggamit sa Lord. Dikit talaga yung laban sa first game guys, as in. Hindi ko nga masabi kung mananalo nga ba kami dito sa first game kasi dikit na dikit talaga. Tignan nyo, meron ng second Lord tapos inaatake na dito ng mga kalaban yung kakampi ko. Hindi ko naman pwedeng pasukin mag-isa yan guys kasi syempre mapipitas lang din ako dun. Tsaka ako pumalag dito nung nandito na yung Lucas kasi yung Lucas pwede mag-sustain yan. Yung Arlot kasi namin guys, damage. At sakto nag-respawn na rin dito yung JS. Napitas na rin dun yung Granger ng Lucas. At eto na yung JS, nagmamadali. Ang galing ng pagka-dodge dun ng Pobius guys, tumalon lang eh. Marurunong din talaga yung kalaban namin guys eh, no? Malulupit rin eh. Pero yun, napitas namin dun yung tatlo sa kalaban, pero low HP na ako at andito pa lang yung Fanny, paparating pa lang. Napitas ako dito ng Fanny guys, kaya pala hindi ako maka-lifesteal kasi wala pa akong concentrated energy. Gulat nga rin ako dito guys eh, pag silip ko putik na yun, hindi pa pala nabubutong concentrated energy ko, kaya nung sinubukan kong i-burst down dun yung Lord, walang lifesteal. So ayun, sabi ko sa inyo guys, dikit lang yung laban eh, kasi sa kanila mapupunta dito yung second Lord. Pitas pa dito yung Arlot, lugi pa nga kami guys kasi tignan nyo naman, pitas din dito yung Johnson. At ako rin, napitas din ako dito ng mga kalaban. Ang gagaling guys eh, no? Limahan talaga yung laban eh. Tamang Lord lang ako dito guys habang yung mga kakampi ko nagte-teamfight dun sa top side. Kaya ko naman na-retrian yung Fanny guys at confident naman ako dun kasi meron naman akong pang last hit. Pero kahit wala ako sa teamfight guys at tamang Lord lang yung ginagawa ko dito ay lamang pa rin kami kasi tignan nyo naman, tatlo sa kalaban yung napitas. At eto na yung naging winning condition namin sa game na to. Panira kasi ng ultimate tong Paramis guys, kapag nakakabangga yung Johnson o ultihan niya lang, wala nang silbi ulti ng Johnson. Isa rin kasi sa pang counter kay Johnson yun guys, si Paramis. Pero ayun, kahit na ganun ay nakasurvive naman kami sa game na to. Isa na lang yung buhay sa mga kalaban, si Chu na lang, kaya tapos na to guys. Nag-buy and sell pa talaga ako sa mukha ng Chu sa buy Winter Crown. Pero kabado yun guys, hindi na kasi naglalaro, ayun tuloy, naglalak na yung kamay. So ayun, sa pang-apat na game guys ay panalo ulit kami at 273 stars na tayo ngayong season. At eto na yung sinasabi ko sa inyo guys, nag-throwban dito yung mga kalaban kasi sino ba naman magbaban ng Brody? Sinabayan kami dito ng mga kalaban tapos kinuha nila yung Johnson pati Arlot. Halata naman guys na sila ulit yung kalaban kasi hindi naman nila ipipick yan guys kung hindi sila yung kalaban namin. Ayan no, sila ulit. Ito yung game guys na merong weirdong gold lane kasi tignan nyo naman, Arlot gold tapos edit gold lane. Akala ko ligtas na ako pero nasagasaan ako na rumaragas ang tit. Pagkabuhay ko, kinuha ko yung blue buff niya. Dumalaw ako sa bot lane at napitas namin si Tamus. Kinuha ko na rin yung turtle. Pero meron talagang sumpa sa top lane kasi tignan nyo naman, ang ganda-ganda ng pagkadalaw ko. Tignan nyo, low HP na lahat oh. Putik na yun, minamalas talaga ako kasi kompleto yung mga kalaban. Bakit sila laging 5 sa isang lane? Tapos eto pa, low HP na dito yung Joy kaya hinabol ko na siya. Tignan nyo naman yung HP niya guys, isang one hit na lang. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh, kapag naghahabol ka talagang masasaktan ka lang eh. Kaya next time di na ako maghahabol, masasaktan lang din naman eh. Mas mabuti pang mag-push na lang ng tower, at least makakaabante kayo. Pero teka lang, ikaw ba? Nakaabante ka na ba? Di guys, joke lang yun. Pagkatapos na nag-lord lang din naman kami agad. Pero nagkaroon kasi ng team fight. Napitas yung Angela namin, pero nakapitas naman kami ng 2. At eto na yung naging winning condition namin sa game na to. Nakuha man nila yung hero ng mga kakampi ko ay panalo pa rin kami sa game na to. Pero nice game pa rin sa mga nakalaban namin sa game na to. Mas nahirapan kami nung hindi nila kinuha yung mga hero namin kasi comfort nila yung gamit nilang hero.